Welcome mga ka-Militius. Gawa naman tayo ngayon ng shakoy or pilipit sa Tagalog. Ito ang gagamitin nating mga ingredients. Mixture ito ng 6 cups na all-purpose flour, 1/2 cup sugar, and 1 teaspoon salt, 2 cups na lukewarm fresh milk, 4 teaspoon yung dry yeast, 4 tablespoon melted butter, at fresh egg. Start na tayo. Direct na natin ilagay dito ang maligamgam na fresh milk. Then isunod natin na paglagay ang yeast. Hayaan muna natin mag-rest ng 5 minutes para mag-activate ang yeast. At pag bumula na, tsaka na natin ilagay ang lahat pang natitirang ingredients. So after 5 minutes, ilagay natin lahat ng natitira pang ingredients. This time, kailangan natin masahin ito. Around 5 to 10 minutes natin mamasahin ito hanggang sa mag-fine or makinis na ang kanyang texture. This time, kailangan dito na tayo sa table magmasa. Maglalagay lang tayo ng konting flour. After 10 minutes, ito na, fine na ang texture ng ating dough. Ito na. So ilalagay natin to sa bowl at paalsahin natin siya ng 30 to 45 minutes. Aantayin natin mag-double yung size niya. Maglalagay lang ako ng wax paper. Ngayon kung wala kayong wax paper, pwede naman punasan na lang yung bowl ng oil. Dapat i-cover natin ng tela pag nagpaalsa tayo. So after 45 minutes, ito na. Visible na agad na alsado na ang ibabaw ng ating dough. Ayan. Tingnan, no? Nag-double, nag-triple pa ang size niya. So okay na ito. Uhulmahin na natin ito. May naka-prepare na tayong baking tray. Dito natin ilagay yung ating hulma na pilipit. Dapat punasan natin na lang guys para hindi dumikit yung ating pilipit. Paghatiin lang natin to sa 4. Pagro-roll ng pahaba, pisilin mo lang ng konti ng ganyan para magkaroon ka ng space na lalapatan ng dalawang kamay mo. So pagka meron ka ng space, pwede na siyang lapatan ng kamay mo. Yung gulong ng bagya paatras yung dalawang kamay mo, both sides. Ito sa kaliwa, ito sa kanan. Tiinan lang ng konti. Pag may makita ka medyo malaking part dito, yan ang ganyanin mo, tiinan mo, patras hanggang sa makabuo ka ng mahaba. Yan, nabuo na natin yung mahaba. So buhanin natin yung magkabilang dulo, sukat natin para magpantay siya. Yan, pantay na. Saka natin siya ipurupot. Sa dulo, pisilin natin. Diyan sa dulo na yan, pisilin natin para mag-lock siya at hindi siya bibitaw. Ayan na siya. Kaya siya tinawag na pilipit. Pinipilipit natin. Dito naman tayo sa pangalawang technique ng pagpilipit. Step, ganyan nyo lang. Then, ikutin to. Yan, ikutin lang yan na ikutin. Kusa na yan siya mag-twist. Lalayan mo lang dito sa dulo. Okay. Yan. Twist na siya. Then pisilin natin yung dulo. Ayan na, nakapilipit na. Gagawin lang natin ang proseso na yan hanggang matapos. Ito na, tapos na natin paghulma lahat. Need uli natin itong palsahin ng 30 minutes. Pagkalipas ng 30 minutes, ito na, alsado na ito at pwede na natin itong iprito. Ito na, may napainit na akong malinis na mantika at dapat medium lang ang heat ng ating mantika para hindi mangitim ang ating pilipit. Maglalagay ako ng parilya or screen sa ilalim para hindi siya masyadong mainit.
Alalayan lang natin pagbaliktad kasi masyado lang yan mabilis mag-brown. At this stage, luto na ito. Kailangan natin ito hanguin. So, ito na ating first batch. Gagawin lang natin ito magluto hanggang matapos natin lahat pagsalang. This time, magluto naman tayo ng light brown lang. Dapat kasi magpantay yung kulay niya both sides, kaya need natin baliktarin o baliktarin. Dahil masilan ito sa init, madali itong mangitim. Ito yung unang batch na brown. Roll na natin sa sugar. Tapusin lang natin pag-roll lahat sa sugar. So ito na, natapos na natin ang ating shakoy or pilipit. Ayan na siya. Ito yung light brown na result. Ito naman yung medyo dark brown or golden brown. Alin ba dyan ang golden brown, or ito ang light brown, ito ang golden brown. So parehas naman pong luto yan. So ito na po ang ating shakoy. Again, thank you for watching po. God bless po.